Okay, let's go. Bakit ba maraming mga editor ang nalilito tungkol sa null at camera? Kasi kung iniisip mo na halos pareho lang naman sila ng ginagawa, ay doon ka nagkakamali. Kaya ngayon ay sasabihin ko sa'yo kung ano ba talaga ang pinagkaiba nila at kung saan ba sila ginagamit. Unahin ko nang ipaliwanag yung null. Yung una ko kasing tutorial sa null, para akong sabog doon. Ang null ay isang layer na kayang magpagalaw ng object mo ng sabay-sabay. Ang kailangan mo lang gawin, i-connecta yung mga object mo sa null. Para i-connecta, ay pindutin mo lang yung object mo na gusto mong i-connect sa null. Then, pindutin mo itong icon na to at lalabas na yung mga layer mo. Ang gagawin mo na lang dito ay pindutin yung null para makonekta mo na sila. Ngayon, ay gawin mo na lang din yan sa iba na gusto mo pang i-connect sa null. Then, pag okay na, ay pwede mo na sila pagalawin. Ito lang yung tatandaan mo. Yung mga nakakonect sa null, yun lang ang gagalaw. Tandaan mo yan ha. Next naman, ang camera. Sa camera ay ganun din. Kaya niya din magpagalaw ng object ng sabay-sabay. Ang pinagkaiba niya lang sa null ay hindi mo na kailangang i-connect yung object mo sa camera. Kasi ang camera na mismo yung gagalaw, hindi yung object. Nagets mo ba? Isipin mo na lang na parang yun ang totoong camera. Pero sa editing, para mas maintindihan mo, pakita ko na lang sa'yo kung paano gamitin. Pag nalagay mo na yung camera, may makikita kang border. Yan yung mismo yung camera mo. Ngayon, kung gusto mo na i-turn on yung camera, ay pindutin mo lang to. Then, pagalawin mo na. Ang advantage lang nito ay may mga setting siya na hindi mo makikita sa null. So ngayon, ano nga ba mas maganda gamitin? Actually, depende pa din yan sa balak mong gawin kung gusto mo ng simple movement, group animation, or smooth transition. Mas bagay na gamitin si null. Pero kung ang balak mong gawin ay cinematic depth, 3D movement, or kahit anong 3D na may depth, ay mas magandang gamitin yung camera. Ngayon, alam mo na kung kailan mas magandang gamitin yung null at camera. Siguro sa hinaharap, gagawa din ako ng tutorial kung paano gamitin yung camera sa 3D. Kung nakatulong to, alam mo na. So, paano ba yan? Next time na lang ulit sa susunod na tutorial.